itong ginagawa ni Tariela, ni what's her name, Risa Hontiveros, these are all optics. Alam naman nila from the very beginning na walang talagang katuturan itong pagsasampa nila ng kaso maliban sa ito ay isang PR stint, no? Ito'y propaganda stint para kunyari lumabas silang malinis at walang bahid ng kasalanan sa mundo, no? Kasi this will not mabuti na lang nga matitino pa yung mga ano natin yung ating mga korte at maging ang mga opisyal ng karamihan sa mga piskal ng ating bansa. Sila dahil baka umabot tayo muli doon sa punto nung panahon ni Tita Cory. Nung panahon ni Tita Cory sa panggigipit na ginagawa ng Malacanang, sila Malu Mangahas and company who were then members of Malacanang Press Corps, sila Elizabeth, no? At that time, no? They decided to boycott Malacanang. Wala ni isang reporter ang kumukover sa Malacanang. Then people would not know at hindi na pwedeng mambola. Kapareho niyan. Tapos na ang pamumulitika pero yung mga kritik ng gobyerno, pinapatanggal nila, kinakasuhan nila. Anong mangyayari sa atin? Di politika pa rin, wala pa rin serbisyo. Speaking of magsasaka, ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang vlog nitong linggo, kahapon, sinabi po niya, Sir Jay, na yung 20 pesos per kilo na bigas ay hindi panandali ang programa ng gobyerno dahil mabibili rin ito sa mas maraming public market sa buong bansa. Sa katunayan nga, yung presyo ng palay hindi nabababa po sa gitna ng pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas. Yung basang palay ay ganun pa rin, 18 pesos per kilo at 19 pesos per kilo naman hanggang 23 pesos per kilo yung tuyong palay na bibilhin ng NFA sa mga magsasaka. Ano ho ang inyong masasabi dito? Alam mo, mahirap pa, hindi mo na maintindihan kung alin paniniwalaan mo kay Presidente. Nung isang araw lang sabi niya 43 pesos ang bigas. Sabi ko, Maria Josep, yung 7.5 million families na Pilipino na kliyente ng DSWD, hindi kaya yung 43. Tapos ngayon, sinasabi mo 20 pesos na naman. Wala akong makita. Nag-ikot ako sa buong palengke, wala akong makita na 20 pesos. Kaya bahala kayo kung paniniwalaan nyo yan o hindi. Basta kami, pagka may announcement na ganyan, hinahanap namin, wala naman kami makita. Ngayon, doon sa presyo ng palay, talagang wala ho. Pagka ganyan, hindi na ho kami magtatanim ng palay. Kung 18, 19 lang ang kuha ng NFA. Dahil halos lang ho yan bawi lang sa gastos. Kundi man kulang pa. Ang pagod, wala nang bayad dyan. Opo. Binabarat nga po yung mga magsasaka natin, na mga traders, Sir Jay. Kaya ganito po yung kanyang naging pahayag. Ala naman ho talagang wala naman hong presyo talagang 18 Ang talagang bilihan ngayon dito halos sa pinakamataas na G's 12 sa basa. Oo, wala. Kaya NFA sa NFA kinakailangan dali mo sa NFA kung taga limbawa katulad dito ang NFA nasa Digos. Pagkatapos ikaw nasa Bansalan, gagastos ka pa sa trucking, wala na. Malulugi ka na naman, babaong ka sa utang. Oo, isa pa sa mga nabanggit din ng Pangulo, Sir Jay, sa kanyang vlog kahapon, tapos na. Politics is over daw. Tapos na po ang bahagi ng politika. Serbisyo publiko na ang haharapin ngayon. Ano bang komento mo doon? Kala ko tapos na si Eden Santos. Diyan tayo papunta. Oo. Wala. Maganda pakinggan sa tenga, pero sabi nga ng let us to see kung ano talagang, kasi ang dami ng ang dami ng puro ganyan, mga rhetorical statement, pero wala kang makitang tangible na para patunayan na talagang maayos na nga ang takbo dahil kapareho niyan, tapos na ang pamumulitika pero yung mga kritik ng gobyerno, pinapatanggal nila, kinakasuhan nila, anong mangyayari sa atin? Di politika pa rin, wala pa rin serbisyo.
Po, ay kayo bilang isang veterano at matagal na po sa industriya ng pamamahayag, yung nga nabalitaan natin na reporter po ng isang himpilan o network na nais o tangkang patalsikin mula dyan sa Malacanang. Ano ho ba ang reaksyon niyo po dyan? Hindi ho ba bahagi yan ng politika rin? Alam mo, counterproductive yan kung naguhugas ka ng mukha, naghihilamos ka ng mukha para gumanda ang tingin ng publiko sa iyo in your remaining 3 years. Or if you intend to sponsor somebody as the next president of the Republic in 2028, ay hindi po maganda sapagkat ngayon pa lang nagpapakita na ng hindi ka bukas sa kritisismo. Dahil wala akong makitang dahilan para tanggalin. Kasi malinaw naman kahit na i-review mo yung lahat ng mga presidential briefing, there are no seeming violation of protocol. Yung sinasabi lang for protocol reason ba, kung may problema sila sa security, ang dapat ang ginigisa nila o ang pinapanagot nila yung Presidential Security Group. Ngayon kung mahina ang media relations o yung tagapagsalita, ang pwede lang gawin ay palitan nila ng mas mahusay. Hindi yung ang tinatakot nila, yung mga mamamahayag. Nagkataon, unang-una, nung ang kasanayan ko kasi, maasahin ka sa Malacanang kapag ikaw ay magaling na. So kung magaling na, i-expect mo, magaling yan talaga magtanong. Halimbawa, sinabi mo, meron ganitong project na successful. Siyempre, ako, kung yung reporter ako, tatanungin, saan banda yan, ma'am? Yes. Para mapapuntahan ng ibang reporter ng desk, na sa ganun may report ito. Kasi maganda di ba? Pero kung ang isasagot mo, babalikan kita, ibig sabihin wala kang alam. Hindi ka, nambobola ka lang, walang katotohanan yung kasasabi mo lang. Ganon din yung, ganito ang nangyayari kasi, hindi natin sinasabi, mahinang klase si Claire Castro, pero it appears na ito'y talagang pagsagka sa katotohanan sa malayang pamamahayag. They did it once to SMNI sa free-to-air channel nila. They might want to do it again to Eagle Broadcasting, no? I don't know kung ito'y kanilang layunin. Pero yan po ang lumalabas sa madla, no, sa impression sa public. Opo, pero Sir Jay, sakla ho ba ng Malacanang o ng PCO yung pagpapapalit ng mga reporters dyan sa palasyo? Wala. Trabaho ng trabaho ng network yan, trabaho ng mga desk yan. Ngayon, they can only request. So, pag sinabi ng desk na, hindi, yan ang reporter namin, wala silang magagawa. Kasi all they have to do is probably ignore the questions from Eden Santos Suarez or Ivan Merina or kung sino pa yung mga matitinong reporter na hindi ni-spoon-fed, no? So, kasi ang trabaho nga dapat ng MRO makipag-ugnayan kasi yan ang kanilang yan ang kanilang daluyan ng impormasyon kung gusto nilang magpabango sa publiko. Kung pakikialaman mo pati yung independence ng desk ng bawat network, may problema ka malaki sa freedom of speech and of the press. Po, Sir Jay, pero sa ganito bang paraan, kayo ho ba ay naninibago din sa sistema dyan sa Malacanang compared noon na kayo pa ay may mga kasamahan kayo na nadestino dyan sa palasyo? Oo, kasi noon talagang pag nadestino ka sa palasyo, magaling ka. Ibig sabihin, kaya mong harapin pati mga prime ministers ng ibang ibig sabihin, all around ka na. Magaling ka sa politika, magaling ka sa ekonomiya, magaling ka sa defense because you are covering the office of the president, no? It is not the person but the office. And the office of the president is a whole lot to cover, no? Kasi pag may mga pronouncement
Halimbawa, sinabi nila, ganito yung stand natin sa West Philippine Sea. Hindi naman natin pwedeng angkinin kasi ang hiningi lang natin sa arbitral court is only traditional fishing rights, which is maganda, no? Kasi lahat from the very beginning naman, di pa tayo pinapanganak, traditional fishing grounds na talaga yung Scarborough Shoal. But to say na atin yan, tapos aangkinin natin, tapos maghihigpit yung ibang bansa katulad ng China, katulad ng Vietnam, hindi natin ginagampanan yung tamang pagbibigay ng impormasyon. Sumasakay tayo sa propaganda. Hindi naman natin trabaho yung propaganda sa media. Trabaho yan ng gobyerno. Kaya nga meron silang meron silang PTV4, may PIA, may Channel 13, may Channel 9. Kanila yan. Pero yung sa pribado, media as a watchdog of government, trabaho natin bantayan ang lipunan at bantayan ng gobyerno. Hindi natin trabaho pagandahin ang image ng gobyerno. Trabaho ng gobyerno yan. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Sir Jay, ang Malacanang Press Corps ay nag-react din at pinalagan nga nila itong ginawa ng palasyo sa kasamahan nila na reporter. At ang sabi nga nila dito, ay ipinunto nga ng MPC na sa dami po ng mga reporters na lumapit kay PBBM kasi nga pinagbatayan yung yung reason bakit siya tangkang patalsikin ay yung paglabag di umano niya sa coverage protocol nang bigla niyang lapitan nga si President Bongbong Marcos para sa isang panayam sa isang okasyon nga dyan sa Tarlac noong June 25. At ang ipinunto ng MPC na sa dami ng mga reporters na lumapit kay PBBM noong mga oras na yon ay pinagtataka nila kung bakit si Eden Santos ipinag-iinitan ng PCO at ipinalilipat sa ibang beat. Unang-una, wala silang karapatan na ipalipat kung saan-saan, no? Pangalawa, anong coverage protocol? Pag journalist ka, ang protocol mo nasa sa'yo. Ang protocol mo lang pag sinabit ng police line, hindi ka pwedeng mag-cross. But actually, gagawa ka ng paraan para maka-cross ka, para maka-access ka sa information because that's your job. No? If you do not excel in that job, you will be fired by your net. You should be fired by your network or you have no business being a journalist. Ngayon, ako'y unang-una natutuwa dahil sila Chona and company dyan sa Malacanang Press Corps ay nanindigan para sa kanilang kapwa miyembro, no? Kapwa mamamahayag. I'm referring to Chona Yu. I think she's the president now of Malacanang Press Corps. Ito warning lang kay sa MRO, no? Sa Media Relations Office, which I understand is also headed by the Undersecretary, no? Claire Castro, na daw sila dahil baka umabot tayo muli doon sa punto nung panahon ni Tita Cory. Nung panahon ni Tita Cory sa paggigipit na ginagawa ng Malacanang, sila Malu Mangahas and company who were then members of Malacanang Press Corps, sila Elizabeth, no? At that time, no? They decided to boycott Malacanang. Wala ni isang reporter ang kumukover sa Malacanang. Then people would not know at hindi na pwedeng mambola ang gobyerno dahil wala nang kumukover. Walang istorya sa Malacanang. Parang as if the president does not exist anymore. Ganun ba ang gusto nila? Yun ang tanong siguro tanong kay na Miss Claire, no? Do they want that? Especially today, I understand mag-assume yung bagong press secretary or head ng Presidential Communications Office na dati ring reporter. So, pag-isipan nilang mabuti yung kanilang aksyon because it might boomerang on them, Admar. Manong Jay, mayong buntag, kung sinasabi po na may nilabag na protocol, hindi po ba yung dapat unang tanggalin is yung nagbabantay sa presidente? Kasi hindi naman natin nakita na sinita. Compare sa ibang mga coverages na talagang nangahawi yung mga PSG, yung mga talaga na talagang merong nagsasabi. Kung nag-i-insist siya, doon siguro. Pero kung wala namang mga mismong
hawi sa kanya, parang kung makikita nga natin yung mismong video, okay lang. Parang safe. Ay, hindi nga lumayo ang presidente sa kanya. Kung protocol talaga, dapat hinawi na yung reporter. Kung security protocol, tama ka. Kung security protocol, ang dapat managot yung yung chief ng Presidential Security Group, or in that particular case, yung pinapakita nilang video, ay yung mismong AD camp, no? Yung head ng security for that particular day, yung head ng detail, no? Pero kung coverage yan, sinasabi ng violation of coverage protocol, then it has to be the media relations officer. Sino bang assigned media relations officer ng Malacanang? Kasi hindi nangyayari yan. Nung panahon namin, nung kumukover pa kami dyan, kami nila Alfred Roche, ng mga retired na lahat ngayon, no? Sila Mr. Lising, sila Malu, mga sila. Anong tawag nito? Talagang malinaw. Pag sinabi lang, sir, hanggang dito lang tayo sa pinto kasi ganito, ganyan. Or halimbawa, close door yan. Ano lang, drawing of lots. Isang reporter sa radyo, isang reporter sa TV, isang reporter sa dyaryo. Yun. Pagkatapos, kinakailangan spread out na lang. Pagkatapos, malinaw kasi sinasabi in advance. Pero in the absence of any guideline or pakiusap, kasi more on pakiusap lang yan, Admar. Dahil nga, sinasabi ko na nga, ang independent media will do his darn best to get the story come hell or high water. Otherwise, kung ako ang news director, meron akong pinapakover sa'yo at hindi mo nagawa, I will fire you, I will suspend you as reporter. Kasi kinakailangan, enterprising news person ka eh. Pag sinabing enterprising, ibig sabihin, gagawa ka ng paraan para makuha mo yung istorya. Kung hindi mo magawa yung istorya, wala kang kwentang reporter, and you are not needed by the news department. So again, ulitin ko, hindi kasalanan ng newsman na kukuha siya ng istorya or aabutin niya ang source. Pwede mo nga sigawan, Mr. President, ganito, meron akong tanong. Kailangan malaman po ng bayan kung ilang taon na kayo. Pag hindi sumagot ang presidente, pwede mong sabihin o yung news source, Mr. President, I'm asking you, how young or how old are you? Yung mga ganon. And we were doing that. Kahit na Pope John Paul II noon, ako na, sikmuraan ako noon, nung panahon ni Pope John Paul II, but I was able to get a sound on tape on the Pope because that was the assignment of the desk. So, ganun yun, Admar. Oo nga po. Nakita mo ba na sa lahat nitong mga pangyayaring ito, gusto lang talaga nilang tanggalin kasi laging nagva-viral kung yung tanungan ng reporter na yun na tila parang nasusoplat. Marami sa comment section. Nakita natin yung mga komento ng ating mga kababayan. Nakikita mo ba na yun yung primary reason? Kasi isa pa sa mga tinatanong nila, bakit wala yung spot report, walang report, incident report, no, ng mismong PSG talaga na nagalit. Hindi rin siya pinuntahan. Di ko lang alam kung sinita ba siya after noong pangyayari na yon na meron bang sa kanya report na pinadalhan ba siya ng liham na gano'n? Kasi diretso lang ang liham yata, kung di ako nagkakamali, sa network lang mismo. Kaya nga sabi ko nga, anong tawag dito? Ang problema ng Malacanang actually is hindi nila alam kung ano ang trabaho nila. No? Kasi kung alam mo ang trabaho mo, hindi hantong sa ganyan. Number one, is there a way you can limit a reporter from probing, no? Unnecessarily probing a news source? Maraming paraan eh. Pero hindi natin tuturuan sila. Siyempre, trabaho nila yun. Sumusweldo sila ng 142,000 a month and plus the allowances. Bakit tayo magtuturo sa kanila? Secondly, pag nagbigay, hindi naman pwedeng hindi mo masagot. Lahat naman ng question may kasagutan eh. Depende lang yan kung alam mo kung paano sumagot. No? Halimbawa, gusto mo magyabang. Example lang ito. Ano yung balay silungan ba yon? Yung isang pinagtawanan? Opo, Balay Silungan. Balay Silungan. Sabi niya,
ilang libong balay, hundreds of balay silungan. Siyempre tatanungin ng reporter, ma'am, saan ho yan? Because you want to develop that story. Because it's a good story for government. Now, if you cannot answer a simple question as nasaan yan or give me one, at least one, nambobola ka. You don't do that when you're conducting press briefing, especially sa Office of the President. Huwag kang magbitaw ng anumang impormasyon na hindi mo kayang tindugan o tindigan sa Plaza Miranda. Ibig sabihin, kung magyayabang ka, kinakailangan you should be equipped with all the information relative to what you are, anong tawag nito, you are bragging about, no? An achievement. Because people will question. Tatanungin talaga eh. Opo. Manong Jay, dito naman po sa issue naman po ng pagsasampa ng reklamong cyber libel dito kay Sas Rogando Sasot mula kay PCG spokesperson for, para dyan sa West Philippine Sea, si Tariela. Ano ang nakikita mo? Public servant si Tariela and nagbibigay ng puna, kaugnay sa kanyang trabaho naman, hindi naman personalan ata itong naging puna ni Sasot. And at the same time, pumasok na rin dito kasi yung issue, kasi may mga abogado rin nagbibigay ng komento patungkol doon sa confidentiality ng source. Dahil hindi daw magiging saklaw dito si Sas dahil nga siya ay isang political vlogger lang at saklaw ka lang doon sa pwede mong hindi divulge kung sino yung source mo kung ikaw ay nasa legit na media organization. Ano masasabi mo rito, Manong Jay? Number one, kung sino man yung abogadong nagsasabi noon, tanga siya. Dahil malinaw ang Soto Law eh. Ang Soto Law covers everybody. Hindi lang yung news organization. Hindi lang yung bakit? Ano bang legitimate news organization? With the advent of the new media, everybody in the new media is a legitimate source of info, is a legitimate reporter. No, ngayon, kung nag-comment si Sasot, it's a comment. Ano ikakaso ni Tariela sa kanya? Violation of commenting? Ang tanga, no? Ang tanga lang. Ngayon, kung nasasaktan si Jay Tariela dahil sinabing he is or she is a cheater dahil napatunayan naman yan sa PMA. Siya mismo inangkin niya sa hearing ng confirmation sa commission on appointment na siya ay nag-cheat. Nung siya estudyante pa sa weeks before his graduation, inamin niya na siya ay nag-cheat, nagsinungaling. Bawal yan sa honor code ng PMA. Problema niya yun. Ba't ka gumawa ng kabalbalan pagkatapos ngayon, pag pinupuna ka ng tao, pag binabalik-balikan yan, nagagalit ka. Ngayon, kakasuhan mo. Hindi naman tama. Pangalawa, kung sino man yan, hindi man lang inisip. Kakasuhan mo yung tao, wala naman dito. Nandoon sa abroad, nag-aaral. Hindi mo naman pwede, wala naman tayong extradition sa China. Hindi mo naman pwede ipabalik dito. Di ba katangahan ng yun? Opo, no? And kumbaga, sabi mo nga, nasa new media siya, isa siyang political vlogger dahil nagpo-post lang siya doon sa kanyang so ibig sabihin, magiging saklaw pa rin siya. Pero alam mo naman sa panahon ngayon, Manong Jay, kahit ngayong sa confidential nga gusto pa rin nilang busisiin. Sabi nga ni Ombudsman Martires, confidential nga yung pangalan. Gusto mong busisiin kung sinong nasa likod nito. So, paano ka ngayon makakakuha ng impormasyon na makakatulong sa iyong trabaho, makakatulong sa bansa kung ibubulgar mo rin naman sila, Manong Jay? Ngayon, kasi ang problema ni Mr. Tariela, kailang paulit-ulit na sinasabi ng Supreme Court, huwag kayong maging balat sibuyas. May jurisprudence na yan eh. Pagka pinupuna ka dahil sa ginagawa mo, hindi kasalanan yun. Hindi paglabag sa batas. Ngayon, but these are all kasi itong ginagawa ni Tariela, ni what's her name, Risa Hontiveros, these are all optics. Alam naman nila from the very beginning
na walang talagang katuturan itong pagsasampa nila ng kaso maliban sa ito ay isang PR stint, no? Ito'y propaganda stint para kunyari lumabas silang malinis at walang bahid ng kasalanan sa mundo, no? Kasi this will not mabuti na lang nga matitino pa yung mga ano natin yung ating mga korte at maging ang mga opisyal ng karamihan sa mga piskal ng ating bansa. Ako, biktima dyan, Admar, hindi naman kaila sa inyo. Lahat ng klase ng batikos at puna, isinampa ni Mr. Nick Torre laban sa akin. Pinailan pa niya ako ng sedition, inciting to sedition. Awa ng Diyos, yung nakita ng mga piskal na walang kakwenta-kwenta yung kaso, kaya nila dinismiss. So itong sinasabi natin, itong pagkilos na pagsasampa ng cyber libel crime against Ms. Sasot and the action taken by Ms. Hontiveros against social media personalities and new media personalities are all optics, pakitang tao, no? Para mapasabi na mas grabe itong kay Risa kasi 2022 sabi niya, ako ang inyong tagapagtanggol. Meron ako panukalang batas decriminalizing libel. Pagkatapos noong 2025, siya mismo nagsasampa ng kaso against people instead of protecting them from the crime of libel. Opo, sabi nga dito sa bago lang to parang 2024 na statement, October 16 na press release din ng Supreme Court. Sabi dito, and I quote, the Supreme Court emphasized that statements against public officers do not constitute oral defamation or slander when these concern their discharge of official duties unless done maliciously. Sabi pa dito, sa isa pang linya dito, when it comes to defamation against public officers in relation to their duties, the prosecution has the burden to prove there was an actual malice in the defamatory remark. The court recognizes the right to free speech, empower citizens to hold public officers accountable because public office is a public, trust. Tama ka, Admar. Kasi tinitingnan ko nga yung mga pronouncement comments ni Ms. Sasot against or on Tariela. Wala naman ako nakita ron na sinabi niyang done with malice, no? Kasi hinahanap ko tungkol sa West Philippine Sea, yung claim natin, pagkatapos yung arbitral ruling. Wala naman siya sinabi na pangit ito si Tariela dahil mukhang pito ang ilong. Wala naman siya sinabing gano'n Yun nga po, no? So, dito naman tayo po sa iba pang mga usapin, Manong Jay, dahil sige po. Nais naman ng Justice Secretary na mag-apply, no? Nakita ko yung listahan, hindi ko alam kung verified ba na yun yung mag-a-apply or nag-apply sa pagka-ombudsman at isa doon at bukas naman yata open dito na naipayag ni Justice Secretary Rimulya yung kanyang pagnanais na maging susunod na ombudsman. Ano pong masasabi niyo po rito? Ano ba dapat? Though pinipili yata ng Pangulo ang magiging ombudsman, pero sa tingin niyo po, ang ombudsman kasi napakalaki ng role, parang prosecutor yan, sa hanay po ng mga namumuno sa gobyerno or mga public officials, no? So ano ba dapat ang taglayin na karakter o katangian ng isang ombudsman? At sa tingin niyo po ba pasok dito ang Justice Secretary? Number one, dapat talagang may tuturing na isa kang pantas sa batas, no? Ibig sabihin malawak ang iyong karanasan sa litigation, sa legal investigation, sa legal research, sa pagtuturo ng batas. Dapat meron kang sapat na karanasan sa sa pagbalanse ng mga katibayan, no? At malawak ang iyong knowledge on the laws and jurisprudence, no? Hindi lamang sa Pilipinas kundi
sa lahat ng applicable laws even by other countries which can be adjust dito sa paghawak mo ng mga kaso. Pangalawa, hindi ka dapat politiko. Dapat ikaw ay katulad nila Martires, no? They really come from the judicial balconies, no? Para sila ay humawak. Dati siyang Associate Justice in Supreme Court. In this particular case, 17. 17 ang aplikante para maging ombudsman. Ang sistema po rito ay dadaan ito sa pagsusuri ng Judicial and Bar Council. Ang Judicial and Bar Council ay binubuo ng mga maestrado ng Supreme Court, ng senador, ng congressman representing the people, ng academe. In other words, sasalain po yan. And then they will shortlist, kung di ako nagkakamali, to 3 or 4 or 5, which will then be submitted to the President for his appointment, no? So dadaan po 'yan sa pagsusuri ng Judicial and Bar Council. But ang question lang dito kasi na 2 weeks ko na siguro nung unang pumutok ito ay itinanong ko sa ating legal circle, pwede bang ma-appoint or even to be considered by the Judicial and Bar Council ang isang taong may pending case before the ombudsman and he's also applying for the position of the ombudsman? Kasi parang, teka muna, nag-a-apply ka maging ombudsman, ang laki ng kasong kinakarap mo dyan mismo sa ombudsman. And no pun intended to Secretary Boying Remulla, pero ganito kasi ang sitwasyon niya. Meron siyang malaking kasong kinakaharap sa ombudsman at nag-a-apply siya para maging ombudsman. What happens, no? Kasi isipin ng tao, kaya siguro nag-a-apply yan para pag na-appoint, malinis niya yung kanyang kaso, no? Mawalis niya at lahat ng posibleng kaso ng kaalyado ng present dispensation, the Marcos administration. Hindi malayong isipin ng tao yan. Ngayon, masama ba yung ganyan? Hindi ho ka nais-nais. Kung talagang, pero nasa Judicial and Bar Council yan, no? Hindi naman natin tinatawaran yung kakayahan ng Judicial and Bar Council na salain ng mabuti. Kasi tinitingnan ko yung 17, ang daming qualified. Sa totoo lang, Admar, no? From the 17 candidates or applicants that will undergo screening by the Judicial and Bar Council. Unfortunately, ako siguro, payong kaibigan lang kay Boying, wag na. Nakakahiya kung meron tayong kahiyan pa, no? Na ang laki-laki ng kaso mo, pagkatapos ma-apply ka, no? Hindi siguro tama. At saka ulitin ko, sa kasaysayan ng ombudsman, wala pa talagang hindi pwede talaga yung politiko na ma-appoint dyan sa ombudsman, no matter how good or how strong is your legal background, no? Tapos lately kasi yung mga judicial principle na binibigkas ni Mr. Remulla, hindi po kanais-nais, hindi po katanggap-tanggap even to students of law, especially on the matters of involving the ICC at iba pang mga usaping legal na naglabas ng mga legal opinion si Mr. Remulla. So, ito yung aking payak na pananaw lang, Admar. Opo. Sir Jay, huli na lang siguro dahil itong tanong ko may kaugnayan po sa ating poll question ngayong umaga kung kayo rin ho ba ay sang-ayon sa mungkahing gawing 3 taon na lang ang kolehiyo sa Pilipinas. Kaugnay po ito sa unang panukalang batas na inihain po ni Senator Win Gatchalian sa pagbubukas po ng 20th Congress.
maaring matapos na sa loob ng 3 taon ang pag-aaral sa kolehiyo na nakatutok po sa specialization. Layunin daw nitong 3-year College Education Act na bigyan ang Commission on Higher Education ng kapangyarihang pahintulutan ang mga programa sa kolehiyo na hindi lalagpas po sa 3 taon. Ano ho ba ang masasabi ninyo? I think that does not require any legislation. Kasi may mga may mga tuntunin ang Department of Education, ang Commission on Higher Education, that rightfully belongs to them, no? And administratively they can do that. As a matter of fact, yung kung ikaw estudyante, ubod ka ng galing, no? Pwede ka namang anong tawag niyan? May tawag sila, maka-jump ka, no, to the next level. In fact, you can be a lawyer in less than 3 years if you're really that good, no? Kung talagang brilliant ka, genius ka. So hindi kailangan hindi kailangan ng isa batas yan. Alam mo yan ang problema sa ibang mambabatas natin. Masyado silang maraming iniisip na hindi naman dapat pinag-iisipan pa dahil nandiyan na yan, no? Kasi ganoon yun eh. Pag nag-iisip ka ng kung ano-ano, hindi mo pinag-aaralan mabuti, lalabas bobo ka eh. Oh. Hindi na pinakikilaman yan. Kayang-kaya ng CHED yan. They can issue policies, administrative orders that can guide schools, colleges, and universities on how to conduct. Number one, hindi mo naman pwedeng hindi mo na pwedeng saklawan yan dahil nag-evolve, nagbabago ang takbo ng panahon. Like for example, Bachelor of Arts. It can be achieved in 3 years or less, no? Although the baccalaureate curriculum is 4 years. Ganon din sa College of Engineering and Architecture. Architecture can be 5 years, no? Yun ang frame. But if you have a brilliant student, a genius, a mathematician, pwede mo naman siyang irampa, no? At ginagawa yan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Anong sinasabi natin? Ang sinasabi natin, sir, yung mga bagay-bagay na ganyan, huwag nyo na hong pakialaman because you do not have the expertise. Secondly, the law that created those offices are already equipped with their, meron silang, kaya nga may board yan, collegial, para mag-decide on policies. Kasi yan ang problema. Halimbawa, pagka pinayagan yung ganyan, what will prevent a situation where a lawmaker magpapabilib lang dahil tatakbo for re-election, sasabihin niya na, hindi, kinakailangan tuition natin yearly magtaas ng ganito. Hindi naman pwede dahil may patakaran ng CHED on how to grant tuition fee increases. No? Right now, their basis is, anong tawag nito? The obtaining, anong tawag nito? Yung percentages ng gastusin o bilihin. So kung 3% lang yon, 3% lang ang pwede. Pag sinabi ng isang mambabatas, hindi, gusto namin 10%. Wala yan, counterproductive yan at hindi pwede ipatupad. So ang sinasabi natin, siguro, relax lang muna Mr. Gatchalian. Alam ko ngayon, nagpapaganda lalaki ka dahil tatakbo kang muli. Pero wag ganyan, no? Wag mo saklawan. Yung bagay na hindi saklaw, dapat saklawan ng isang mambabatas. Oh. All right. Yan, sir. Ang dami pwedeng gawin eh. Opo. Pwede nilang i-review yung ating immigration law, ang ating land transportation code. Not on this. Marami na kayong pinalahura sa education. Huwag nyo nang dagdagan pa. Oo. Meron ngang mga colleges din na kinikredit na yung senior high, di ba? Yung mga dumaan sa senior high, tapos pagdating ng college, nababawasan na. Kasi lahat ng nandoon sa senior high, subjects nila, ay nakakredit na. Parang first year na, parang ganon. Oo. Ang dapat nilang, alam mo ako, payo ko kay Mr. Ruin Gatchalian, tingnan nilang mabuti yung kanilang sa budget. Ngayon, magsasubmit ng budget ang Malacanang, no? Tingnan nila dahil nawala yan nung nakaraan eh. Yung support na sa scholarship sa college, no? Na dapat imbis na dagdagan nila, binawasan nila, pinasukan ng politika. No, yan ang kanilang asikasuhin.